In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Let's talk about X-Money, ang payment integration na magaganap sa X, dating Twitter. Update din tayo sa expansion na ginagawa ng Ondo Finance na nag-bridge sa XRP Ledger. Also, yung growth na nangyayari sa mga decentralized exchange. Aalamin natin lahat yan at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification. Mainit ang usapan ngayon tungkol sa X, ang social media platform at kung paano ito unti-unting nagiging everything app ni Elon Musk. Ito din yung reason kung bakit binili ni Elon ang Twitter. Kahit sa PayPal days niya, nandun na yung fascination niya about X. Anyway, kahit na matunog lagi ang Dogecoin sa tuwing nababanggit si Elon Musk, pero ang nakapagtataka, hindi ito explicitly nabanggit sa mga plano ni X para sa kanilang tinatawag na X-Money. So ano ba talaga ang story dito? Ayon kay Linda Yaccarino, CEO ng X, ang X-Money ay ilalabas sa pamamagitan ng partnership kasama ang Visa, specifically Visa Direct. Dahil dyan, magkakaroon ng instant funding, peer-to-peer payments, gamit ang debit card, and instant din ang pagta-transfer ng funds papunta sa bank account. So ang ganitong approach ay mas applicable sa lahat. At sa kabila ng lahat ng mga hula na baka kasama si Dogecoin, wala pa tayong nakikitang official confirmation. Naging mainit kasi si Musk sa Dogecoin dati, sobrang tumataas ang price ni Doge kapag may lumalabas na balita tungkol dito. So maraming umaasa. Pero sa ngayon, hindi pa rin sinasabi kung ang Dogecoin nga ba ang magiging core ng X-Money. May mga nagsasabi ring baka hindi pa lang siya tapos at in the future, magkakaroon din ng Dogecoin usage. Alam naman natin na si Musk ay palaging may surprise factor. Tandaan nyo noon pa lang, gusto na niyang i-integrate ang Doge sa Twitter Blue, yung dating premium subscription ni Twitter, kaya hindi malayong may surprise siyang ihahanda para sa Dogecoin fans, but for now, walang official mention. Speaking of X-Money at Visa Direct, hindi na bago ang partnership ni Visa para sa mga crypto firms. Actually, in October, nagkaroon din sila ng partnership with Coinbase para i-allow ang mga users bumili ng crypto gamit ang kanilang Visa debit card. Nag-issue na rin sila ng ilang mga projects dati na nagbibigay ng mas madali at mas mabilis na paraan para makapagsagawa ng transactions. Kaya kung tutuusin, hindi na nakakapagtaka yung collaboration nila ngayon sa X. Noong 2023 ay marami nang nangyayari sa likod ng X, tulad na lang ng pagkuha nila ng money transmitter license sa iba't ibang states sa US. Halos 40 states na raw ang nabigyan ng lisensya plus Washington DC. So malinaw na may malaking plano si Musk and team para gawing mas malawak ang payment services nila. Kung crypto man o fiat lang muna ang gagamitin sa simula, ando na tayo, pero ang potential ay sobrang laki. Other news naman tayo, Ondo Finance at ang kanilang 185 million tokenized US Treasury offering na ngayon ay mag-e-expand na rin sa XRP Ledger. So itong sinasabing US Treasury, stable yan at mababa ang risk kumpara sa ibang ino-offer nilang asset. Ginagawa nilang on-chain ito sa pamamagitan ng OUSG token. Ito yung tokenized version. Ang OUSG, binabakapan ito ng BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund build. So makakapag-earn ng yield dito ang mga investors. Patuloy pa din ang growth sa RWA sector kasi it's global. Mas marami nang nagkakaroon ng access dito unlike sa traditional na pamamaraan na maproseso. Sa RWA, basta may crypto wallet lang tayo at na-meet natin yung certain requirements, then pwede tayong bumili at mag-redeem. Ang Ondo Finance kasama si Ripple ay nag-seed investment pa nga para magkaroon ng initial liquidity. It's good for institution na gustong pumasok sa crypto space nang hindi masyadong na-expose sa volatile nature of cryptocurrencies. Ang OUSG ay existing na sa Ethereum, Polygon at Solana. Ngayon, pumasok na nga rin siya sa XRP Ledger. Idagdag pa natin sa industriya ng tokenized treasuries, nag-grow na ito ng roughly 3.5 billion in value sa tokenized version of US Treasury notes. At ito ang sinasabi ni Marcus Infanger, Senior Vice President ng Ripple X. Ang 24/7 intraday settlement enabled by tokenized assets ay game changer talaga kasi hindi na tayo nakatali sa traditional trading hours. Mas fluid ang galaw ng capital at pwede mong i-deploy kaagad. Hindi lang Ondo Finance ang nasa eksenang ito, mayroon ding Open Edens,
T-bill na nasa XRP ledger na rin. Kaya lahat ng ito ay patunay na lumalaki ang ecosystem at gumaganda ang infrastructure para sa tokenized assets. Maaaring mag-umpisa ito sa treasuries pero eventually pwede din pumasok dito ang bonds at marami pang iba. Kung dati pumapasok lang ang mga tao sa crypto para bumili ng Bitcoin or Ethereum, ngayon may options na rin silang bumili ng tokenized securities na mas stable. It's good para sa mga investors na gustong mag-diversify ng kanilang portfolio. Iba pang news, lumipat naman tayo sa forecast sa DEX derivatives market. Ayon sa DDEX Annual Ecosystem Report 2024, umabot na raw ng 1.5 trillion ng derivatives volume sa mga decentralized exchange last year. So malaking improvement kasi dati inaakala ng marami na masyadong risky or complicated ang DEX. Pero ngayon tumataas na din talaga ang volume ng derivatives trading sa mga DEX. Kung magtutuloy-tuloy daw ang ganitong trend, aabot ng 3.48 trillion ang volume nito by 2025. Anong reason sa growth na ito ng mga DEX? Well, una, nagiging mas user-friendly na ang mga DEX. Bumababa na rin ang mga fees, mas mabilis na ang transaction speed, at mas maraming token pairs kasama na yung iba't ibang exotic pair na hindi natin makikita sa mga centralized exchange. Pangalawa, marami ring nagsisimulang maghanap ng alternatives dahil minsan takot sila sa custodial na pamamaraan ng CEX or centralized exchange. Kapag DEX kasi, meron tayong control sa ating mga private keys at hindi nakaasa sa isang centralized entity. At hindi lang derivatives ang popular sa DEX, pati spot trading. Actually, according to the same report, halos dumoble ang market share ng DEX sa spot market from 9 to 20%. Ibig sabihin, dumadami na rin talaga ang pumipili ng decentralized route. Isang dahilan ay kung gusto nga natin mag-trade ng mga bago at speculative na asset na hindi pa nakalista sa mga centralized exchange, kadalasan sa DEX unang lumalabas yan. May freedom din kasi tayong mag-list ng sarili nating token dito. Nag-o-offer kasi sa atin ito ng potential anonymity at non-custodial nature. Pero syempre, may downside rin. Depende sa chain. Minsan, mataas pa rin ang gas fee. Pero sa tulong ng mga layer 2, mas napapababa ang fees. Isa pang interesting note, ang meme coin frenzy gaya ng nangyari sa Solana ay nag-boost din ng volume sa mga DEX. Ngayon, pagdating naman sa regulation, lalo na sa United States, maraming nagsasabi na baka dumami pa lalo ang lilipat sa DEX dahil sa bagong tax reporting rules ng IRS. Simula ngayong taon, required na ang mga centralized exchange na i-report ang digital asset transaction. Although sa 2027 pa raw ia-apply sa mga DEX, maaaring iwasan muna ng mga tao ang centralized exchange kung ayaw nilang maging mas malaki ang tax reporting headache nila. Natural, hindi magpapakampante ang mga regulators dito at possible nga sa paglipas ng panahon magkaroon din ng mas mahigpit na analytics tools o regulation para sa DEX. Pero sa ngayon, wala pa yan kaya may ibang tao na magte-take advantage. Ang fear lang ay ang paglitaw ng gray areas tulad ng money laundering at iba pang illegal activities. Pero kung ma-handle naman ng maayos ng mga DEX at magkaroon din ng self-regulating standards, baka mas gumanda pa ang reputasyon ng mga decentralized platform. Speaking of regulation, iba-iba naman ang opinion dyan. Naghain na nga ng case ang Blockchain Association laban sa IRS noong December. Sinasabi nilang sumobra na sa authority ang IRS. Siyempre, gusto nating lahat ng clarity sa rules, pero kung sobrang higpit naman, baka hindi na makapag-innovate ang industry. Ang balancing act talaga ay kung paano maipatutupad ang tamang regulation nang hindi sinisira ang innovation. But no matter what, makakaapekto yan sa desisyon ng traders kung saan sila mas komportable. Kung gusto nilang umiwas sa mga KYC at reporting, mas pipiliin nila yung DEX. Yung iba naman, na willing sumunod sa lahat ng patakaran, din pipiliin nila ang mga centralized exchange para tahimik ang buhay at mas safe sa potential legal issues. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.